A blessed afternoon to each and every one of us. So right now, would like to tackle something very important. It is stated in the Bible that the God of this world has blinded the eyes of unbelievers. Maliwanag po yan. Kaya minsan, hindi ba kayo nagtataka, minsan kahit anong paliwanag natin regarding the gospel, the God of the love of God sa buong mundo, parang wala silang interest. At saka ang pinakamasaklap dito, nasasaktan ng puso ko talaga, yung parang wala silang interest na maligtas sila mismo. Tama pong narinig nyo. Parang wala silang interest na mismo for themselves they experience salvation. Kaya ako naniniwala po ko, the only one who can quicken the heart of a person is the Holy Spirit. But as believers, we really need to continue to share the good news sa kanila. Lalo po ngayon, no? Lalo po ngayon, talagang puspusan din ang trabaho ni Satanas na takpan ang mata ng mga unbelievers dahil alam niya nalalapit na po ang araw ng rapture. Okay, hindi rin siyempre lang ni Satanas kung kailan, pero tulad natin, kung tayo nakikita rin ni Satanas yan. Kaya nagdo-double time siya. Okay? So, kasi ang punto po dito, ang punto de vista dito, kapag katapos na ang rapture, yung mga maiiwan dito, talagang kanya-kanyang diskarte na po sila eh. At nagpapasalamat po ako dahil isa po ako sa mararapture. Dahil itong church age pa lang nakilala ko ang Panginoong Jesus. Kaya alam nyo, kung kayo ay believer na ngayon, magpasalamat kayo. You have all the reasons para magpasalamat sa Diyos dahil nakilala ninyo si Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak, yung ginawa niya sa krus. Binayaran niya ang ating mga kasalanan, past, present, future. That's Jesus. His grace, His love, His power, His saving power towards us. Okay? Si Jesus, siya po ang ipinadala ng Ama upang bayaran ng kasalanan ng buong mundo. Kaya kung ang isang tao, maski nabuhay siya sa lupa ng 100 years old o inabot pa man ng 150 kasi mayaman siya, maraming tinutusok-tusok sa katawan niya, bumibili ng mga gamot, pero kung hindi niya nakilala si Jesucristo, pupunta siya ng impyerno, bound for hell. Lalo na po ngayon, hindi niyo ba nakikita ang escalation? Sabi kanina nung aking pinsan na si Karen, o nabanggit kong pangalan, hindi naman niyo siya kilala. Kuya, kanyang gano'n. Maaring ganyan lang ngayon yan, pero babalik din yan sa normal. Kanya. I would like to share, Karen is not a believer. Ano po siya? Second cousin po namin. She's not a believer. Siyempre, unbeliever po. So sad. Nakailang Bible study na rin po siya sa amin. Siguro mga 3. Nakakalungkot lang ang pinupuntahan lang niya ron yung sopas at saka yung spaghetti. It's so sad. Yan po ang totoo. Oh, si pastor naman nangongondem. Kung nangongondem ako, paano yun? Naranasan naman namin talaga siya na gano'n ang ginawa niya. Talagang ginawa naman niya sa amin. Nung bumabalik nga kami, nung pinababalik nga sila for the next week na meron mas magandang topic, hindi na nga bumalik eh. Nung natunugan nilang parang chichira na lang yung papakain, minsan ang tao, after dun sa makukuha nila talaga eh. What they can get, di ba? So ayan, sabi niya kanina, ikaw naman, masyado ka namang ano dyan, kanya. Babalik din sa normal. Pero hindi ko na po siya kinausap. Okay, kako lang. Okay. Pero iniwan ko na. Pero yung sagot ko, yung supposed makinig, yung supposed to being sasabihin ko sa kanya, sasabihin ko po sa inyo. Well, guys, hindi na po babalik yan sa normal. Normal will never ever coming back. But Jesus is coming back very, very soon. Palapakan natin ang Panginoong Jesucristo. Maranatha, Lord Jesus. Ayan ang tamang ano lang natin. No? Hindi na po babalik yan sa normal. Ever since, after the COVID-19 pandemic, yung pagbabago, escalation, escalated, whatever you call that, escalator man yan, bahala ka. Pero itong sasabihin ko po sa'yo, tama, parang escalator, no? Tumataas ng tumataas hanggang mapik yung rurok, yung taas.
wala na. Doon na. How about the souls? How about kaluluwa? Nangangaluluwa ba kayo? Nangangaluluwa ba tayo? Ano ba ang pangunahing gawain ng isang Kristiyano? Mga luluwa. Nangangaluluwa ka ba? Oh, yan ang tanong. It's a very, very nice question to ask yourself. Nangangaluluwa ba ako? Sandali lang. Sandali lang. Kristiyano ako pero ako ba ay nangangaluluwa? Ayan. The answer for that, ikaw lang nakakaalam. And I know I don't have to persuade you na maging tapat sa sarili mo kasi alam mo naman ang katugunan doon. Nangangaluluwa ba tayo? Okay? So, bago pumanik si Jesus sa langit, inutusan tayo mga luluwa. Gawing alagad niya ang buong mundo. Buong mundo. Hindi lang niya sinabi, gawin mong alagad ko ang buong Amerika, Japan, Pilipinas. Hindi, buong mundo. He's asking na gawin alagad niya ang buong mundo. Ibig sabihin nun, gusto niya if ever, lahat po makaranas ng pagdagit niya. Ang dadagit po si Jesus, hindi po angel ha. May nagsabi po, angel daw ang dadagit. No? Hindi po. Si Jesus mismo ang dadagit sa atin because, papaisas tayo. Are you excited? Di ba? Ngayon, ang nakikita ko po ngayon, ang mga tao, they will still do the same. Yung mga ginagawa pong ganyan, pero makikita po natin dyan yung katotohanan na talagang nag-shift na po from that direction towards that direction. No? From this direction towards that direction. Yung inaakala mo, pero ngayon, kahit papunta na ron ng direksyon, akala mo dito pa rin ang direksyon. Nagkakamali ka. It's not the same anymore. No? Kasi yung sabi sa akin ng pinsan ko kanina, striking siya kung totoosin. Babalik sa dati yan. Okay. At least alam natin, hindi na pala talaga babalik. This is it. Hindi na babalik sa dati. Nagbabago ang mundo. Hindi katulad na ng dati. No? At we are very, very excited. Kung ang unbeliever, pag nasabi mo yan, hindi na mabalik sa dati, malulungkot ang unbeliever Kasi ang unbeliever gusto niyang gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin Pero sa atin, mga mananampalataya, gusto nating mamit ang Panginoong Jesus. Gusto na natin madagit na nga tayo. Kung pwede lang mamayang gabi Ba't ba ang tagal mo, Lord Jesus? Pinag-usapan ka namin noong September 23, 2025. Hindi nangyari kay Brother Joshua. Pero ngayon, mahirap na magsalita. Pero ang pangako naman ng Panginoon ay, yes, trulala, He will come soon. Alam niyo, tayong mga believers ang pinakamasaya sa mundo. Dahil alam natin yan. Pero nakalulungkot, may ibang believers na hindi nag-aaral ng eschatology. I don't understand why. Meron akong narinig isang church last week. Ang kanilang topic tungkol sa purpose, tungkol sa achievements. How can you become an achiever in this world? Talaga, totally. I was totally blacked out nung narinig ko yan. What is that? Yan pa ituturo mo. Di ba? Mas pinahahalagan yung bagay ng mundo. Hindi po, guys, hindi masama ang mga bagay ng mundo, ha? Maganda kung magkakaroon po tayo ng mga yan. Pero kung yan ang lalagay mo sa pulpito mo, yan ang topic mo about having a comfortable life here, well, kung sabihin ko, Jesus is much interested in your soul rather than you having a comfortable life here on earth. Ha? Again, ulitin ko, mas gusto ni Jesus makasama kanya sa langit kaysa may komportable kang buhay dito sa lupa at mapapahamak ka naman, mamimit mo yung Antikristo. At dahil doon sa komportable buhay na yun pa nga minsan ang nagiging hadlang sa ibang hindi mananampalataya para tanggapin si Jesucristo. Dahil masyado silang nakatali doon sa kung ano man yung mga bagay na kinalolokohan nila, kinatatalian nila. Ayaw mag-aral. Amen po ba? Ito lang po importante. Kung sigurado ka naman sa puso mo na si Jesus ay nasa iyo na, congratulations. Sabi ko nga, baka mamaya maghanap na ang rapture. Thank you and God bless. Atin lahat.